Anglan Mahibawan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hosted by Romel Salvatierra, George Manco, Jean Sanjorjo o Jerome Pitao. Only right here on the best provincial FM station in the Philippines. 103.9 Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, aniyan na usab kita ni ining atong usa ka oras nga programa pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Namugna kini nga tulumanon aron atong mahatod, atong mapaabot, atong mapaambit sa atong mga kaigsunan kutob sa maabot nining atong signal, nining atong programa. Aron atong masayran ang mga kalihukan, mga programa sa munisipyo sa lungsod sa Naval. Busa paminawa kini ninyo ang usa ka oras nato nga programa. Kauban ninyo ang inyong mga higala sa kahanginan. George Manco, moingon kaninyo maayong buntag. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Welcome na usab sa atong tulumanon pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina. Kining inyong alagad makiguban na usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon aron paghatod kaninyo sa mga proyekto, mga programa sa Local Government Unit of Naval ug sa uban pang mga importanteng impormasyon nga kinahanglan mahibaw-an sa katawan. Kining inyong alagad makiguban kaninyo Jean Sanjorjo. Kinasab si Jerome Pitao ang inyong kauban, mangayog katahuran o maayong udto kaninyong tanan. Doon na kita idaghan kayong mga hisgutan. But before that, I would like to greet our Municipal Administrator Mon Espina for celebrating his birthday today. So happy birthday diha attorney. Og ingon man ato sang i-greet ang atong mga kaigsunan, atong mga kauban diha sa opisina sa munisipyo sa lungsod sa Naval, atong mga department heads diya sa NLSTC, sila Mylene, Elaine, Siantal og si Rose. So maayong pagpaminaw kaniyong tanan. Okay, happy birthday usab. Mugrita sa atong Municipal Administrator Attorney Mon Espina. Happy birthday and best wishes, Attorney. Dugang greetings ngadto sa atong mga kauban diha sa munisipyo sa Naval nga sina Jerlyn og si Mayen de la Peña og ang ilang head diha si Ma'am Jean og ang kauban nila si Ma'am Jane sa Roble og ang iyang kauban nga si Jean Delphine. Okay. Sir George o Sir Jerome, sa atong nahisgutan last episode nato nining atong programa, pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina, atong gisaaran natong mga kaigsuunan nga magkuha kitag resource persons nga mohatag ka natong mga katinawan about sa Executive Order number 7 ug about sa QR code. Supposed to be ang atong resource person about sa Executive Order number 7 is si Sir John Oliva. But dunay mga kalambuan na usab kay dunay bag-ong giumol nga Executive Order number 8 tungod sa mga kalambuan karon, sa mga updates karon may tungod ning atong nagpadayon nga pagtaas sa mga kaso sa COVID-19 dito sa kauluhan. So murag dunay mga changes ang atong Executive Order number 7 and it is stipulated in Executive Order number 8. So nag-ingon ka nato si Sir John Oliva na most probably dili pa gyud niya ma-discuss there because they are still in the process of finishing and sa finishing touches sa atong Executive number 8. So karong buntaga anyway bisag di nato explain ang Executive number 8 tungod kay naapa siya sa kanang finishing touches, gitrabaho pa siya and
most probably pagawas ni karong adlaw and will be implemented in the next days. So karong buntaga mga kaigsuonan atong makauban na atong Capitol atong executive assistant sa atong governor. Iyang usab nga anak si Ma'am Gretchen Espina. So atong ato siya makauban through phone patch atong i-try pag-reach karon sa atong technician Sir Arthur De Jesus. So while naghuwata makontak nato ang atong executive assistant sa atong governor si Ma'am Gretchen. Atong isgutan Sir Jerome ang atong munisipyo sa barangay mobalik na sab kini Sir George. Actually, naana gyud tay mga schedule no sa kada barangay atong pagasugdan ni sa karong Abril 8 adlawng Huwebes Sir Yes. Jin pagasugdan ni diha sa para sa kasayuran sa tanan pagasugdan ni diha sa barangay Karay-Karay. By the way Sir George, ang atong schedule murag gibasihan kini katong wala bitaw Maabot sa una. December nakainumdum kato nga wala madayon. So priority ni Mayor Gerard ang adtuon ang katong nga mga kuan katong Wala nga matiwas mga wala sa una. matiwas. Okay. So most probably ang atong executive assistant sa atong governor si Ma'am Gretchen Espina. Ma'am Gretz, good morning. Welcome sa atong programa. Pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina. Kauban na karon si George Mangco ug si Sir Jerome Pitao. Opo, a very pleasant morning po, Kuya George, and sa lahat po ng nansaan, and sa radyo natin po. Thank you again for inviting me po. Yes, Okay, maraming salamat Ma'am Gretz na pinaunlakan mo ang aming invitation about sa kanang QR code kay kaning QR code ang atong ubang mga kisuonan wa pagyud kayo labi na gayud katong sa mga kabaranggayan wa pagyud kayo maka kanang sinati di pa kayo sila well versed about kaning QR code. Before ka mag-start Ma'am Gretz, pwede ka makahatag og imong welcome statement sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon sa maabot sa atong Sibya nining atong programa pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina. Yes po. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po lahat po kayo ay nakapagpahinga noong nakaraan na linggo. At ngayon, long weekend na naman po, no? So, sana mag-ingat pa rin po tayo and ang ating minimum health protocols ay sundin pa rin natin. Napaka-importante po talaga na kahit ngayon na nagluwag po tayo, i-observe pa rin po natin ang ating minimum health protocol para rin po to sa kaligtasan nating lahat. So sige po, i-discuss po natin yung ating QR code, kuya, para ibawaan sa tanong. Ma'am Gretz. Kaning atong QR code mga kaigsuonan, explain na ni Ma'am Gretchen og at least nga ma-aware ang atong mga kaigsuonan og unsa ni siya, unsay gamit ni ini, unsaon pagkuha ni ini, unsa ni ka-importante nga aron mapahapsay ang atong pag-monitor sa atong pag-ingress ug egress sa atong sa mga movement dinhi sa atong sulod sa probinsya o outside sa probinsya o pagsulod sa atong probinsya sa biliran, Ma'am Gretz. Yes, maraming salamat, kuya. So, atong klarohon, no? First po, ang daghan mangutana unsaon pagkuha sa atong QR code. Ang QR code naatay duha ka pamaagi. Ang first is ang online. Pananglitan no naamoy cellphone or naamoy smartphone nga maka-access og internet. Yes. Ang buhaton ninyo ana is ang online registration sa atong secure biliran nga QR code. Natura mo palihog ra kog type sa register.securebiliran.net. Mao na siya ang sa mga tawo nga naay-access sa internet. Pananglitan no daghan mangutana pod. Ma'am, sir, unsaon manamo kung wa mi phone, wa mi internet sa among balay. Ang inyong buhaton ana, pwede mo mangadto sa inyong mga MDRMO sa inyong mga munisipyo. Unya ngadto mo magpa-manual or local registration. Unsa may kinahanglan ninyo ana, magdara mo valid government ID para ipakita ninyo sa inyong MDRMO. Ang kinaibahan ani compared sa online o sa manual, ang online maghuwat ka og
siguro mga 24 to 48 hours bago nimo makuha ang imong QR code. Pero kung mongadto ka sa local registration or sa inyong mga munisipyo, makuha ninyo dayon ang inyong QR code kay na-verify na. So ang uban gani kuya no, mangutana pod sila if unsa may gamit ani nga QR code. Nganong lisod man siya kaayo kuhaon, nganong i-validate pamanggod nato. Ang atong QR code, ang main purpose sa ana, ang gamit gud anang QR code is para sa atong contact tracing. Yes. Kana pod siya nga QR code, di ba? Kabantay mo before magkuha pa tag travel pass, magkuha pa tag barangay certification or kanang medical clearance. Kana siya karon kung naa kay QR code, hindi mo na po kailangan yan, lalo na kung biliranon ka. No? So, Yes, mabawas-bawasan ang atong hassle. Kay kada gawas gani nato katong una, mukuha tag travel pass. Kada gawas mukuha tag inanina na. So, gasto ra kaayo, hassle ra kaayo para sa tanan. Unya, ang QR code nato, ang gisulong manggod, if I'm not mistaken, ang Sanaval nakig-meeting man sad si Mayor sa mga business establishments, no? Kay para ang mga dako nga mga business establishments na permi ngadtuan sa mga tawo magkaada sila og kanang scanner nila para ang QR code dili ra sa bridge, sa hospital o sa Kapitolyo nila magamitan gihapon nila sa mga establishments like for example ang JNF or ang uban nga mga restaurants nga naa diri karon. Yes. So dako kayo ni siya nga gamit kay kung pananglitan na kay na in contact nga positive or for quarantine ka, pwede ka na mo i-notify para at least ikaw po makahibaw ka dayon. Ana na siya. Yes. Ang dunay mga kuan Ma'am Gretz kanang sa online bitaw nato nga registration, ang ilang reklamo nga di kuno sila kasulod sa system. Unsa may hinungdan na Ma'am Gretz? Maunay katong first week nga implementation nato kining palo man gyud or ning grabe man good ang intake nato at nga time kay even if ang naamin na receive na even if naa sila sa barko sa gawas, naa sila sa UAE, naa pod America, naa pod London, nagregister na sa atong QR code. Unya ang among abiso man ato nga time katong first week nato is that kung wa pa may travel sa gawas, hindi niya pa kailangan magkaroon ng QR code. Kay ang kung diri na mo sa biliran, unya di mo musod sa Kapitolyo or sa BPH, di pa musod ngadto or dili mo mogawa sa atong bridge, dili pa kinahanglan. Mao toy giingon namo kuya sa EO7 nga grace period. Ang grace period nagsugod na siya katong March 28 kutob April 11. Kana siya nga grace period kung wa pa kay QR code, pwede ra gihapon nimo gamiton ang old nga requirements nato. Pananglitan no, wa kay QR code, pwede kang makuha og travel pass or katong barangay certification para makagawas ka. Pero kung mag-April 12 na gani, human naman ang grace period na to. So kinahanglan na kay QR code paggawas nimo. I see. Ang kanang nga issue bitaw kuya nga lisod sila makasod. Karon di sila makasod sa system kato sa website. Okay na siya kay okay na naghimo naman niglain nga murag support ba para ma-okay ang atong online. Okay. Kaning mga data nila pa, could it affect sa ilang application kanang dili mao nga data, dili mao nga picture or other nga usama na sa mga problema nga kanang uban na dili makasud kay lahi man nga ang requirements, they are not following the requirements as required by the registration. Oo, sakto na kuya no kay ang the reason why nga naatay manual or katong 48 hours bitaw nga i-validate ang ilang data kay ang mga tao manggod sa munisipyo ang mag-validate sa ila. Mao gani nga natangtang nato ang barangay certification kay ang mga nag-validate sa ilang data nag-check pod if tinuod ba gyud nga taga ngadto nga barangay kani si Pulano-Pulana nga nag-register. Unya ang problem pod sa uban nga ma-deny ang ilang registration, mao ni ang mga reasons, ang kasagaran nga mga reasons no. Katong gi-upload nila nga picture nila. Ang picture nila nagamask sila, whole body, way sinina. Yes. Unya napay naka-shades unya murag nag hand gestures peace sign ana. So dapat
gi-approve to namo. And then naapod mag-upload nga katong ID nila nga school ID. Sa pagkakaron wa na mo gi-approve ang school ID nga i-upload ninyo kay dali ra kaayo ma-forge or maunsa na siya dali ra kaayo ma-falsify. Yes. ma-falsify ang ID sa school. So wa na mo gi-consider as valid na government issued. Unya ang uban pod ang verification pod nato is that kung unsay gibutang nila ngadto nga data, like for example ang ilang pangan, ang ilang address, no, unya i-compare na mo sa ilang ID nga lahi ang pangan, lahi pod ang address, syempre ma-deny good mo kay lahi man ang data nga gi-present ninyo sa amo mo na siya. So mo na few nga reasons nga nang ma-deny kita. So, Na siya. tingnan na lang gani, Ma'am Grits, no? Klaro na kaayo nga kung magpa-register ta, kinahanglan kung unsay nakabutang dito sa inyong ID, mao po'y address ninyo sa inyong registration, kaya di na pwede nga magkasukwahe. Opo, sakto po. So, ang Opo. ako lang pangutana, ingon ani, Ma'am Grits, unsa man gyoy mas sayon nga buhaton sa atong mga lumulupyo nga sa imo nang giingon ka ganina, walay mga way mga internet. Ang mayo siguro nilang buhaton, unsa may mayo nilang buhaton, ma'am, para madali ang proseso aning atong QR code. Oo, kuya. Mao ni siya ang ginon ako ganina, gi-mention ako ganina. Nga pwede sila mo ngadto sa ilang munisipyo. Para at least dili na sila nanginahanglan og cellphone, nga na internet. Pag mo ngadto sila sa munisipyo, makuha na nila dayon ang ilang QR code. Basta pag ngadto nila, pagdanala sila ID nila nga government issued, like for example, ang PhilHealth, ana, or driver's license, para at least dili na jud dili na magkalisod ang mga tao na to. Okay, kasabot man pud ta nga naay mga areas good even dire sa Naval nga kung medyo lagyo na gyud na mga barangay nga wa jud access sa internet, no, nga dili jud sila ka-access, ngadto na la sa munisipyo at least maka-produce dayon og ilang QR code. By the way, Ma'am Grits, ang atong si Mayor Gerard Georgie Espina gilungsad niya usab ang atong munisipyo sa barangay, and one of the services nga gi-offer niya niining maong padayon niya nga programa is about sa QR code, libre nga QR code sa mga kabarangayan na Yes, they could Actually po, last week pinuntahan ko rin po si Mayor sa ano rin po, sa abiso po ni Gov na makipag-coordinate kay Mayor kasi willing naman po tumulong talaga yung province kasi lalo na sa Naval, damo kaayo tag mga residents dire to isen ba ang atong rollout sa atong pagku-QR code. Ang province naghuwat ra pod sa Naval kung unsay schedule ninyo para makatabang pod mi sa yes, programa mas nato. maayo siguro kay para mas daghan sad ang kuan Oo, na mas maayo na siya kay at least mabawas-bawasan po ba yung hassle din sa mga tao ng pagkuha nila ng Oo. travel pass. Imbes nga Sa mga kapas, ayos papel. Kung magsigitagi mo og travel pass. imbes nga mga to sila o Dili sa munisipyo, eco-friendly. ang taga-munisipyo na lang maimungan na sa atong mga kabarangayan. Oo, Ma'am so Grace. kung naa ni schedule nga inana, dili ra for Naval, pero kung naay lain nga mga munisipyo nga inana po ng ilang buhaton, mag-wait na la ta kung unsay schedule nila pananglitan sa kabarangay. Kung naay internet signal ngadto, kung i-cluster ba na nato ang mga barangay nga ngadto na la sila para ngadto na la ta mag-QR para dili na sila mo ngari sa munisipyo nato. yes, so nindot na nga
Kani siya nga QR code. Importante ni kaayo karon. Karon nga labi na jud karon ba nga nag-COVID na sa pandemya no kay kani siya makatabang manggod ni sa contact tracing nato. Ang kinaibahan po kasi ng ating QR ng Secure Biliran QR compared sa QR sa uban nga mga lugar dire sa Region 8 ug sa Manila. Kani nga QR code naatay option nga i-restrict or i-notify ang user mismo. Nga kunwari ako na-expose ko sa usa ka positive na nakit-an sa QR code scanner nga within that time na ako kauban ang usa ka positive patient. So kung mahibaw-an gani na kay na may mga access sa mga munisipyo pod nato, sila pod ang makadawat sa line list or kanang gitawag nga line list nga listahan sa mga positive, mga negative o mga contact trace nga na mga first layer sa atong mga positive, makahibaw ko dayon. So kung syempre ako ang normal na tao makikihalubilo sa pamilya niya, makikihalubilo sa mga kaibigan, 'di ba? At least ako kung makasabot na ko ana ang responsibilidad ko po na mag-quarantine para hindi makahawa ng iba, talagang malalaman ko na kailangan pala mag-quarantine ako. Oo, tama. No, para hindi na ako makahawa. So, usa kini makatabang Ma'am Gretz, especially nga limited atong human resource nga atong mga contact tracers, nga mas Opo. mapasayon may contact trace, dali lang ang pag-contact trace, especially sa mga lugar nga like sa giingon nimo ganiha kanang mga kaning mga kuan bitaw kaning mga lugar nga naay mga establishment Sa mga kadagang tao. murag So dagat. di na identify contact trace sa atong Ano mga pod na kuya no? Additional pod na nga atong hunahunahon pod ang gamit pod sa QR code, di ba kung naay mag-positive interviewon man na siya kung kinsay mga close contact niya. Through word of mouth ragod ang pagkahibaw sa usa ka contact tracer kung kinsa ang mga first layer sa positive patient. So naay ang uban dili na ibutang kung kinsay kauban nila, ang uban makalimot pod kung kinsay mga nakauban nila. Kani nga contact tracing, kani nga secure biliran nga QR code, sa system gud nato mahibaw-an kung kinsay mga kauban nila ato nga time. So murag mas holistic ni siya ba nga approach sa atong contact tracing compared sa word of mouth lang na usual na ginagawa nato during contact tracing. So mas ano ba siya, mas updated murag inaana. Okay, Ma'am Gretch. Ma'am Gretch, si Jerome po to. May tanong lang po. Hi, Kuya Jerome. Okay. Ma'am Gretch, yung in terms sa yung mga turista natin na papasok dito sa Biliran. Opo. Kasi alam natin yung gamit din ng QR code. Paano yan kung nandoon na sila sa mga falls na walang signal, walang kuan? Paano sila ma-account sa QR natin? First po kasi pagpasok talaga nila dito sa province, labi na siya if they are not Biliranon or coming from inside Region 8 lang pero not Biliran, moagi manggod na sila sa bridge, mag-QR, and then i-interview na sila, kay mugawas manggod, pag-scan nila, makakita man ng tao nga nag-scan sa ila kung taga-Biliran ba or dili. Pag dili taga-Biliran, pangutan-on na sila unsay purpose nila, business, visiting a relative, or kanang tourism. Kung tourism ang ilang purpose, moderate sila sa tourist desk na to. Natay tourism desk na to, nga mag-fill out sila kung naan na ba sila ikapoy, ang tawag nito yung accommodation reservation. Oo, kana reservation, or mga to ba sila sa Osaka, nga to sila matog sa Osaka relative nila. Nga nanginahang, kung nga to sila matog sa relative nila, nanginahanglan og murag, unsa ni siya, kanang murag letter from the Biliranon kung asa sila magstay nga kani sila matog sila sa amo ina. And then ilista pod nila nga to kung asa sila mo ngadto. Pero the main point is that kung pananglitan no na ay mga lugar nga wala pa scanner. Wala pa sila ang tawag nito, wala signal ngadto. It is the responsibility na po
ng ating mga tourism officers and the barangay itself nga maghimog listahan. Di ba usually naatayin ana sa tourism, Apo. mga tugani kag Viral Farm, di ba na akay i-sign up kung kinsay mga ningadto for Apo. their own contact tracing per area. So, mao to ma-cross-check man gud na nato sa atong QR ug sa katong mga far-flung areas na walay internet. Okay. So gamit talaga tong QR code kahit Yes ano. po. Oo. At saka in addition to that, yung tourism booth natin doon sa bridge, siya yung parang nag-ano talaga na mo-monitor sa Yes, kuya. mga tourist natin na papasok sa Biliran. Opo. Kani nga QR code ko yan, no? Ngayon na may COVID po, we're experiencing the COVID-19 pandemic. Mao na siya ang primary use na to. But this program po, or the QR code na Secure Biliran, can be further expanded to other services. Like for example, kung since we can do text blasting already for new updates on executive orders, ordinances, or ganyan, pwede po natin magamit. This can also be used po sa ating tracing. Kunwari, if you need financial assistance sa munisipyo, sa barangays, mauna ang long-term na murag phase 2, phase 3, phase 4 na to sa atong expansion sa QR code. So, kasi ang gusto rin po kasi natin sana is that when we launch a program, mahimo siya nga sustainable nga. Even after COVID, magamitan lagi hapon na to ang system. Okay. So magandang programa talaga tong yung pag-implement natin sa QR code dito sa Biliran, no? Kasi hindi lang doon sa pang-COVID siya, mayroon pa siyang yung mga expansion at saka mga other uses aside from sa COVID lang talaga. Opo. Ang ano dito, no, Kuya Jerome. Okay. Nga unsa gyud ka importante ug dapat makuha ba sila ni gyud nga kuan nga QR code aron na matabangan usab ang atong mga contact tracing activity ug monitoring nining atong COVID-19 pandemic din sa atong probinsya sa Biliran. Opo. Inulit ko po isang magandang umaga po sa ating lahat. Nag-aapila po ako sa inyo na sana po ay kung makakaya po ay magpa-QR na po tayo o kumuha po tayo ng Secure Biliran QR code. Napaka-importante po nito para sa ating lahat at para matulungan na rin po ang ating mga contact tracers para kahit papano ay maiwasan po natin yung pagkalat o pagkakahawaan ng COVID-19. Napakahirap po, alam po namin sa panahon ngayon na solusyonan po yung pagkalat nga nitong COVID na to dahil sabi nga po nila ay isa po itong novel virus o bago pa lang na virus na lahat tayo ay naninibago kung paano natin solusyonan itong COVID-19. Itong QR code po, isa po to sa mga paraan para maiwasan po natin talaga yung mahawaan yung pamilya natin, mahawaan yung mga kasama natin sa trabaho o mahawaan natin yung mga kasama natin na mga kaibigan natin o kung sino man. So, wag niyo po sanang isipin na napakahirap kumuha ng QR code. Marami po tayong pamamaraan. Dalawa po yun. Local registration sa inyong mga munisipyo at pangalawa, kung may internet access, ay sa online registration po kayo through register.securebiliran.net. So yan po, alam ko po na medyo nung past few weeks po, medyo nahirapan po tayo sa pag-implement. Normal po yun. Ang Davao, ang Tacloban, noong nagsimula po sila ng kanilang QR code, ganun din po ang naranasan nila. Pero magpapasalamat na rin po ako sa inyo, sa inyong pasensya, at sa inyong pag-uunawa din na nung panahon na first week po natin na nag-implement, kahit na may mga glitches po tayo sa system, ay nakita nyo naman po na inayos natin at mas pinabuti pa po natin yung ating sistema. Yeah, So, yes. uulitin ko po, maraming salamat po, Kuya Jerome, Kuya George, and Kuya Jean, no? Sa opportunity para ma-share pa po natin or maliwanagan po natin yung ating mga kababayan, parte ining
secure biliran QR code. So Yes, maraming salamat po. actually, kaning atong programa, kaning QR code, pabor sad ni sa atong mga kaigsunan, Ma'am Gretz, kay in this way, dali na mas madali na ang di na kayo hassle sa ilaha paggawas ug pagsulod sa atong probinsya sa biliran, kay di naman sila mag fill up og kanang travel Form. pass, di na sila mo pila. Yes. So mas pabor gyapon ni sa atong magsunan. At the same time, sa atong mga authorities usab, dako kining ikatabang kay mas masayon na usab ang Tracing. pag-tracing. Yes. Opo, kasi kung iisipin ho natin, nung nagsimula ho tayo ng border at nung lahat ng contact tracing po natin, isipin natin, kaayos papel pod. Mao. Ang printing, agoy, dili Daghan sa, siya, dili Personnel, sa sa personnel, daghan sa personnel pod, ana, di ba? So, Tana. we already have the technology. Ang sa ato ra, gamito ra nato. Dili man sa lisod pod, unya. One time, big time raman na nga pag-register nimo sa QR after ana, di naman ka makuha otro. Yes. Gamitin So, na kanina. salamat. I hope mga kinahanglan nga mga informasyon nga mga explanation nga dapat ikaw mo discuss. I hope nga maka-invite gyapon minimo next time, Ma'am Gretz. Sure po, wala pong problema, kuya. Maraming salamat po. Ang parting words ko lang po sa ating lahat, para din hindi mawala sa isip ng tao, no? Ang QR code po, nandyan na, pinadali po para sa lahat, para sa ating pag-travel. Pero wag po sana nating kalimutan ang ating minimum health protocol. Dahil sa pagkangayon, kahit malaya na tayo na gumala kung saan-saan, iisipin din po natin ang face shield, face mask, at social distancing. Dahil nasa loob pa rin po tayo, ina-experience pa natin ang COVID-19 ngayon. So, amping nala sa tanan, and then, God bless po. Okay, mga kadto, mga kaigsunan, ang atong executive assistant sa atong governor, Ma'am Gretchen Espina. Thank you po, thank you. Daghang salamat, ma'am. Okay, mga kato, Sir George, daghang kayong salamat sa atong executive assistant sa atong governor nga nahatagan og kanang explanation usab ang atong mga kaigsuonan nga mga kanang mga kaigsuonan nato nga mga kanang biliranon nga makahibaw gid sila unsa gyud importansya ng QR code, and at the same time makahibaw usab sila og unsaon pag kanang kuha kaya uban na problema amo ko cellphone unsaon ako pagkuha QR code. In fact, sa atong munisipyo sa Barangay Sir George natay programa ni ana si Mayor Gerard nga libre nga pagkuha sa kanang QR code didto sa mga kabarangayan. So atangi ang atong mga schedule, Sir George, siguro ang atong mga schedule sa atong munisipyo sa barangay. Mga kaigsunan kining munisipyo sa barangay, usa kini gyud ka brainchild program ni Mayor Gerard nga aron na mapaduol ang iyang administrasyon sa atong mga katawhan sa mga kabarangayan by bringing the services of the municipal government ngadto sa nagkalain lang mga departamento ngadto sa mga kabarangayan, Sir George ug Sir Jerome. So may balik no sab kini, wag gyud halos kada tuig dili gyud kapuyon si Mayor Gerard pagbalik-balik sa mga kabarangayan, pagdala siyang mga department heads sa atong mga departamento sa munisipyo, mga serbisyo publiko sa munisipyo, iya kining gidala mismo ngadto sa mga kabarangayan, Sir George ug Sir Jerome. So, mao ni ang mga schedule no sa atong munisipyo sa barangay. Ako na ning gisugdan kaganina karong Abril 8 adlaw Huwebes anata sa barangay Karay-Karay. Unya aton la pong giawhag ang katong giingon kaganina ni Ma'am Gretchen nga kung kinsa man to'y mga duol-duol nga barangay kundi na mo makapaabot nga muabot pa sa inyong barangay sa pagkuha o kining QR code, pwedeng mo nga makabisita diha sa duol nga barangay nga paghimuan sa atong munisipyo sa barangay para matabangan mo kay dili lamang ang taga-munisipyo niya atong hatagan po og kopya ang taga-province para kung doon na sila'y mga personil po nga lugar diini nga mga adlaw makaayuda o makatabang po sila mahitungod ani nga kalihukan. So, timan ininyo Abril 8 karong Huwebes barangay Karay-Karay ta. Unya pagka Abril 14
adlaw ni nga Miyerkules sa Barangay Kalumpang, Abril 15, Huwebes na usab, Barangay Sabang. Onya, April 16, Friday, Barangay Santissimo Rosario. Og sa Abril 21 adlaw nga Miyerkules adto na usab ang atong barangayan sa Barangay PI Garcia. Sa Abril 23 adlaw nga Biyernes, Barangay Antipolo. Abril 28 Miyerkules sa Barangay Larrazabal. Abril 30 Biyernes nga adlaw Barangay Agpangi. Sa pagkasunod nga buwan, magsugod na kita sa Mayo 5, adlaw nga Miyerkules sa Santo Niño. Sa Mayo 7, Biyernes, Barangay Mabini and Libertad. Yosa lang kini, kaya usa ramang kini ka isla sa lungsod sa Naval. Ang duha ka barangay sa usa lang ka adlaw. Mayo 7, adlaw nga Biyernes. O sa Mayo 12, Miyerkules, adto na usab kita sa Barangay Talustusan. Sa Mayo 14, adlaw nga Biyernes, adto kita sa Barangay Villa Caneja. O sa Mayo 19, Miyerkules, adto kita sa Barangay Locsoon. Mayo 20, adlaw nga Huwebes, sa Barangay Liko. Mayo 21, Biyernes, Barangay Kapinyahan. Mayo 26, Miyerkules, Barangay Imelda. Sa Mayo 28, adlaw nga Biyernes, adto na usab kita sa Barangay Hagikhikan. Sa sunod nga bulan, pagka Hunyo na, magsugod kita sa Hunyo 2, Miyerkules nga adlaw ngadto sa Barangay PS Iamiguel. O sa Hunyo 4, adlaw nga Biyernes, mangadto kita sa Barangay Libtong. Hunyo 9, adlaw nga Miyerkules sa Barangay Kabungaan. Hunyo 11, Biyernes, Barangay Villa Consuelo. O sa Hunyo 16, adlaw nga Miyerkules, adto sa Barangay Anislagan. O Hunyo 18, pagka Biyernes, ngadto sa Barangay Borak. Then Hunyo 23, Miyerkules, ngadto na usab kita sa Barangay San Pablo. Pag ang katapusan na to nga adtuan nga barangay, mao kini karong Hunyo 30, adlaw nga Miyerkules, ngadto sa Barangay Katmon. So inyong nabati nga gikan kita sa Abril 8 magsugod hantod sa Hunyo. Puro kini mga schedule sa mga barangay nga adtuan sa atong mayor uban ang mga serbisyo nga paabot kaninyo sama sa civil registry, late registration for senior citizens, ang kanilang mga paper for birth and school requirements, o sa Naval Youth Club kaning pagkuan nila sa wifi para sa atong mga college students, kaning pagpangtina or hair color para sa atong mga senior citizen. Ihatag usab kini, ipaabot sa atong mga senior citizen ngadto sa mga lain-laing kabarangayan. O ang kanini ang livelihood training, video presentation, moabot usab kini kaninyo og pagpanghatag og fertilizer subsidy program. Then ang kaniyang serbisyo usab ang paghatag nianing mga public address system. O aduna usab kitay mga tuli nga pagahimuon uban ang atong mga medical staff sa LGU Naval. So akong sublion ang katong giawhag ni Ma'am Gretchen nga kung dili na kamo makapaabot sa pagkuana ning bisita sa mga barangayan, pwede kamo magkuha sa inyong QR code, magpatabang kamo sa ngadto sa munisipyo or sa
kanang inyong mga kabaranggayan. So tinuod ka na Sir George og inyong nabatian mga kaigsuonan ug unsang mga serbisyo nga ihatag kaninyo karon ni atong munisipyo sa barangay Sir George ug Sir Jerome. So dako kay kini ikatabang sa atong mga kaigsuonan nga di na sila mo ari sa atong munisipyo nga mo avail sa mga basics government services nga ihatag sa atong nagkalain-laing mga departamento o gawas niya na napag additional services karon si Mayor. So atangin ninyo ang atong mga schedule nga gibasa kanina ni Sir George ug Sir Jerome may tungod ni atong munisipyo sa barangay. So kining mao gyapon ang kalihukan ani sa kining munisipyo sa barangay. Inyo naman ning na tigamnan ang mga serbisyo sa atong nagkalain-lain nga mga departamento dinhi sa atong munisipyo sa lungsod sa Nabal. So by the way di ay Sir George ug Sir Jerome doon ay gihatag ang kanang pundo ang atong pinanggang congressman kay iya magyud nakitaan ang importansya sad sa mga atong mga kaigsuonan nga mga biliranon mahitungod ni atong livelihood gyapon. So doon na siya gipunduhan ng mga TESDA livelihood trainings Sir Jerome. So kani nga mga TESDA livelihood training Sir Jerome kanang kuan kini kanang dili dayon kini magsugod apan kanang napunduhan na kini og ongoing na ang atong pagkuha mga kanang beneficiaries niini. And in fact pasalamat kita sa atong pinanggang congressman nga gitagaan kita og slots diri sa atong Naval Livelihood and Skills Training Center og 15 ka mga slots kada kanang kuan kada qualification nga training. So atong basahon Sir Jerome ang mga trainings. Aduna kitay mga trainings nga ipahigayon sa sumala sa sulti ni Mano Jean ang kaniyang sa TESDA nga mga trainings. Ipahigayon kini sa lain-laing mga lugar. Sama aning sa training about animal production, swine NC2 adto kini sa sa Kanaan Hill Farm. Ang number of slots ani nga gigahin 24 kabuok participants for this training. Mag-start kini karong Mayo 3, 2021, Mayo. So sa buwan sa Mayo pa kini magsugod pero aduna na kini nakalaan nga mga pondo. So tigam ninyo ato sa Kanaan Hill. Actually Sir Jerome dili gyud ang atong provider is Kanaan Hills but most probably pwede na nato pwede na himuon sa community nga area. Pero ang maghatag sa mag-provide sa training mao kaning Kanaan Hills usama ni sa mga training provider in terms of agriculture sa TESDA. Oo. Mahitungod kani sa animal production. Then ang sunod kaning sa TESDA, Kabukaya National School of Arts and Trade or CINSAT adto kini pagahimuon ang animal production gihapon. Pero kanini dili na swine, poultry, chicken. NC2 gihapon kini and ang slot gihapon 24 kabuok. Pagasugdan kani karong Mayo 5 2021. Then ang sunod dito sa Biliran Provincial Training Center, bread making training leading to Bread and pastries. NC2. Bread and pastries, BPP NC. Then 24 slots ang available adto pug kini kuan sa Mayo 8. So sa pitsa 3 sa Mayo, pitsa 5, pitsa 8. Og ang sunod mao kini ang Biliran Provincial Training Center adto paghimuon kaning pastry making karong Hunyo 12. 2021. Ang slots available 25 kabuok ang participants nga
maka-avail aning training. Og ang sunod pa kining Biliran Provincial Training at pagahimuon kaniyang cake making training. 25 ka slots kini adto na kani sa Hulyo 17, 2021. So tanan-tanan ang mga participants ani mokabat sa 122 Participants. individuals or participants sa magkalain-lain nga mga training. Yes, ang gihatag nato Sir Jerome, ang gihatag sa ato sa Naval Livelihood and Skills Training Center, tag 15 kada courses. So usa, duha, tulo, upat, lima. So 5 times 15 mao kana ang atong slots nga gi-alat sa atong Naval Livelihood and Skills Training Center. Ug atong mga kaigsuonan nga gusto nga mo enroll, in fact gahapon daganang ni-enroll kay ato ning gi-post, and we are the first come first serve basis. Kung 15 na ug maulhin na mo sa 15 ka kuan kanang slots nato. So diha ra mi kutob. So kung naabasig na dito sa ato Congress nga kuan may bakante pa, pwede na ipasa na lang mo namo dito sa atong congressional office. Okay, so tigam ninyo 15 ra ang kuan sa Naval. So kung interesado mo nga makat-on og lain-laing mga klase sa mga skills training, pili la kamo animal production po sa poultry or swine, then bread making, pastry making o cake making, pili la kamo sa katong akong giingon nga mga pitsa. Tapos sayo ala ninyo kay 15 ra ba ka slot ang gialat dito sa atong munisipyo sa Naval. Pangitaan ninyo si Sir Jen Sanjorjo. Unya kung maubusan na kamo, pwede mo pili og lain na pod nga training kuan nga bakante pa. Og wa na gani dagan mo dito sa atong probinsya kay basig doon na pa sila po'y bakante nga slots. Yes, actually kaning based sa atong papel nga atong gihatag sa atong congressional office, kuan siya Sir Jerome, Special Training for Employment Program, so STEP. So meaning kung STEP gani danay kung STEP man gyud gani ini nga program, there will be equipments and tools nga ihatag after sa ilang training. But di ko sure kung STEP ba gyud ni, but based sa program diri nga gihatag sa ako, based sa papel nga gihatag sa ako nga katong mga qualification maps, STEP ang nakabutang rin. But anyway, we will just finalize that in case nga maabot na ng training kay makita na mga dito unsa gyud ang program nga i-download if it's STEP na ay kuan na ay mga tools and equipments nga ihatag. Pero Sir Jen, sa akong tanawa, pasalamat sa kang congressman kay ang Naval mo ay gihatagan o kung atong tanawon, ang Naval gyud mo ay gihatagan o dako nga kay gayonan kay sa atong tanawon sa participants na lang daan sa kada kurso, ang pinaka maximum nga participants is 25. Pero ang gihatag sa ato is 15. So kita mo ay gihatagan og dako-dakong alokasyon para sa atong mga kaigsunan dinhi sa lungsod sa Naval. Yes, so daghang kayong salamat sa atong Congressman Jerry Boy Espina, and in fact ni bisita ang atong TESDA second highest official, ang atong Deputy Director General din sa atong dito sa kang mayor. So most probably they are looking forward sa paghimo og TESDA Naval TESDA Training Center din sa atong munisipyo, sa atong lungsod sa Naval, sa pagtambayayong usab kana nila ni Governor Roger Espina, ni Congressman Jerry Boy Espina ug ni Mayor Gerard Roger Espina kay actually si Governor Roger Espina ni gihatag na og 1,000 square meters dito sa atong government center para tukuran ining TESDA training center aron di na layo ang pag-adto sa atong mga kaigsunan nga gusto mo training sa mga courses sa TESDA, di na sila mo adtog kabukgayan. So kung matukod na din dako nagpabor sa atong mga kaigsunan mga Navalinyo ug sa mga kasikbit nga mga lungsod na gusto mo makakuha og skills sa atong TESDA. Sir Jerome, Sir George. Oo. Ang ngayon usab Mano George no, Mano Jean nga
ang Naval yun hatagag priority slots kay kung di tungod sa paningkuha ni Mayor Gerard paninguha niya nga maghimo kitag livelihood center dinhi sa lungsod sa Naval, siguro watak-watak ni nga kuan mabahin-bahin ni sa uban nga munisipyo. Pero tungod kay aduna kitay opisina nga gitawag natog livelihood center dinhi sa lungsod sa Naval, dako kita og tsansa og aduna kitay prioridad nga mahatagan para mabuo og matigom nato og kinsa gitong gusto mo avail aning mga livelihood or training programs nga gipadangat sa atong gobyerno dinhi sa probinsya sa Biliran. Gawas niya na diya Sir George ug Sir Jerome alang sa kasayuran sa tanan. Dili lang Naval, daghan na mga agricultural trainings nga gipunduhan ang atong congressman dito sa nalagalaing mga lungsod sa Ducolaba, diri sa Kaibiran, ug uban pang mga lungsod, mahitungod din atong mga training sa TESDA. In fact, doon na human nga mga trainings about sa welding, about sa driving din sa nagi-download sa atong congressional office nagipunduhan ini in coordination with TESDA. So daghan na nakahuman ini Sir Jerome nga mga training kani additional na lang kani nga mga kanang pundo additional na mga downloads gikan sa atong congressional fund ni Congressman Jerry Boy Espina. Pero ang ako lang iduga nga kita ang adunay pasilidad yon nga training center na agud diha nga kuan kay sa ubang mga barangay may pundo sila, naka-train sila pero murag satellite gamay lang nga opisina sa ila nga to dako-dako man gyud kay bisag ang uban nga naka-training na ilang yung nasuta ilang nakita nga ang atong opisina sa livelihood kuan nga gihatag ni Mayor Gerard dako-dako kini o organized yun systematic ang yes mao ka pagkadani. okay sir. By the way before tamos mo padayon sama sa naandan Sir Jerome, Sir George ato sa silang dalitan og kanang awit ang atong makakisunan ining buntaga. So we'll be back after this song.
sa buhay mo, kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Boy nyo, dinhinat pupus ang usa ka oras na nga programa sa ngalan sa Municipal Government Road Leaders sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina, Vice Titing, atong mga konsyales o ang atong mga department heads sa munisipyo sa lungsod sa Nabal. Magpasalamat kami kaninyong tanan kutob sa naabot nining atong programa. Kining inyong mga higala sa kaanginan, manamilit na kaninyo, George Manco. Kinisab si Jean Sanjorjo. Sa ngalan sa naa sa atong Master Control, Arthur Ramirez de Jesus. Iniusab si Jerome Pitao, ang inyong igala. Moingon kaninyo, daghan kayong salamat ug ug mayong mayong udto udto kaninyong kaninyong tanan. tanan. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibaw-an. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with